Corruption. According to the 2015 Corruption Perceptions Index, the Philippines still belongs to the top 50% of the most corrupt countries in the world. Of 168 countries, we are number 95. Our question to all 6 candidates: how can you ensure that you can fight corruption, especially for those of you who have been accused or linked to this problem? You have 1 minute and 30 seconds. The corrosive influence of corruption is clear to see. Ito po ay napakalaking sagabal sa ating progreso. Ngunit kapag po tayo ay magkakaroon ng anti-corruption drive, kailangan pong maliwanag na pantay-pantay ang trato sa kahit sino. Sila man ay mga kaalyado, sila man ay kalaban sa politika. Wag po natin lalagyan ng politika, pati ba naman yung mga paglaban sa korupsyon, pati ba naman yun sa ating pagtulong sa progreso ng ating bansa. Sa 27 taon na aking paninilbihan, may pagmamalaki ko po. Wala po tayong bahid sa korupsyon. Itong record na po ito ay ipapagpatuloy ko sa darating na panahon. Ito po ay ipapagpatuloy ko bilang ang inyong pangalawang Pangulo. Maraming salamat, Senator Marcos. Senator Cayetano, sir. Lahat po ng nasa stage na to ay nagsalita tungkol sa korupsyon. Pero nung tinignan ko po sila, so far po si Senator Trillanes, Senator Honasan at ang inyong lingkod lang ang nagtaya ng buhay namin laban sa korupsyon. Anong garantiya nyo na si Alan Cayetano ay lalaban sa korupsyon? Bukod sa walang may hawak sa aming saliig, walang malaking negosyante na pumapondo sa aming kampanya, sabihin nyo anong issue ng corruption sa ating bansa at wala doon si Alan Cayetano. EDSA 1, EDSA 2, kay Binay, kay Arroyo, sa SSS, fertilizer scam, lahat po doon, nandun po kami at lumaban. Meron po tayong kasama dito na pag yung ibang hearings nawawala kasi mga kaibigan ang nandun. Pag Coco Levy, nawawala. Pero nagulat po ako, mga kababayan, sabi ni Senator Bongbong, wala daw bahid ang kanilang pamilya. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila, 450 billion pesos. Nung isang linggo lang po, nagulat ako, 205 million po niligay sa Napoles na mga NGO. Pork barrel po yon ng hindi ng tatay niya pero siya. Kung yun po ay hindi pa bahid politika, hintayin nyo maging vice president siya. Baka $100 billion na ang mawala sa atin. Alright. Senator Honasan, because Senator Marcos was alluded to. Senator, I hope you don't mind, unahin ko muna si Senator Bongbong Marcos. Sir, go ahead. Unang-una, yung mga malalaking numero na nababanggit ng ating kasamahan dito, ay wala naman pong pinanggalingan. Kaya nagtataka ako kung saan kinuha yung napakalaking numero na sinasabi niya. Pangalawa, nagtataka naman ako na sa tagal namin pagsasama ni Senator Alan, ilang taon na kami magkasama sa partido, ilang taon na kami magkasama sa Senado, wala naman siyang binabanggit na siyang inaalala niya tungkol dyan. Bakit ngayon lang? Bakit? Baka naman mapagsuspetsyahan siya na namumulitika. Tungkol po doon sa kaso ng PDAP na sinasabi niya, nasagot na po natin yan. At kung may ebidensya man kontra sa akin, alam natin, gagamitin po ng pamahalang ito. Dahil, you must remember, I am a Marcos and the President is an Aquino. Senator Cayetano? Because I was mentioned, can I rebut? Yes, you can, but Yes. okay, we'll give you a chance, sir. Yes. But after that, we're gonna have to go to Senator Honasan and Senator Cheese Escudero. Senator Cayetano, go ahead. To be fair to you, Senator Bongbong, yun din ang akala ko. Kung may Napoles ka, bakit ngayon lang? Tinignan ko 2007 to 2009 lang yung audit, 2011 yung sayo. Kaya ngayon lang lumabas. Pangalawa po, hindi totoo walang basihan ang numero. $4 billion na po, 2 bilyong piso ang na-recover ng PCGG. Ayan po, chairman ng COMELEC, dating PCGG. Na, hindi ko alam kung sa akin siya natatawa or kay Senator Bongbong. Pangatlo po,
$1 billion ang ngayon pinaglalabanan pa rin ng gobyerno at ng Marcos family. Pang-apat po, sa salin ni Senator Bongbong, 200 to 500 million pesos po. Never ka naman nagkatrabaho kung hindi sa gobyerno. Saan mo kukunin ang ganong kalaking pera? Senator Gringo Honasan, you're next. We're going to give a chance to Senator Marcos to respond to Senator Cayetano. Once again, I have to question the numbers that Senator Alan is throwing around at hindi naman talagang na-confirm, wala namang dokumento doon sa kanilang sinasabi at wala po tayong nakikita. Lahat po ng mga bagay-bagay na yan naging bahagi ng mga kung ano-ano mga kaso sa korte. At kami naman po ay kahit naman po ang ano ang iuutos ng korte ay aming sinusundan. Kaya naman po ay masasabi ko po na hindi po maliwanag na sa amin galing yun o saan galing yun kung hindi sa iba't ibang tao. Kaya tignan po natin ang mga facts na kanyang binibigay. Thank you, Senator Marcos. May I respond to that? May I respond to that? A very brief response, Senator Cayetano. Tignan niyo po ang interview ng mismong nanay po ni Senator Bongbong. Sabi nung nanay niya, they practically own the Philippines, telecoms, all these businesses. It's all on the record. I-google nyo, yung may telepono po ngayon, i-google nyo yung recovered ng PCGG. But ibahin natin usapan, sabihin nyo nang hindi totoo for the sake of this debate, kahit totoo. Anong hearing sa corruption nakita nyo nag-appear ang isang Bongbong Marcos? Kahit anong issue sa corruption, wala siya doon. Kami daw namumulitika kasi nilalabanan namin ang corrupt. Madali po mga kababayan, madaling magsabi kami anti-corrupt. Pero yung itaya mo buhay mo, itaya mo karir mo, awayin mo. Si Enrile nakaaway nila, pero ngayon siya ini-endorse. Kaya hindi inimbestigahan ng mga negosyo ni Enrile doon sa Cagayan. Yun po ang klase ng paglaban nila sa corruption. Salita lang, walang gawa. All right, Senator Cayetano, thank you. You know, for the sake of this debate, we need to stop this for a while. We need to cool off ng konti. Pinky? Siguro mamaya pwede natin balikan at tanungin natin si Senator Marcos, yung tanong po ni Senator Cayetano, why he never appeared in the hearings on corruption. We'll ask that later, sir. Mamaya na, mamaya Okay. na yun. Pero ngayon po, a yes or no portion. Yes or no? Yes means, green means yes, and no is red. Andyan po, nakikita na po ng ating mga kandidato ang kanilang kailangan itaas. Ready na ho kayo? Itong tanong. Have you ever engaged in any corrupt practices? Senator Marcos, you're sure about your answer already. Okay, can you hold your signs up higher, please? Thank you. Thank you. All of them, of course. The live audience, everybody has seen the answers, no? Welcome back.